Pinalaki ko na kayo! At pinalamon! Ito ang dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Nagkita na nga itong si Roda, Marites at itong si Tinding dito sa ospital at iisa lang pala ang kanilang ospital na pinapasukan. At sa pagpasok ni Roda dito sa loob ng kwarto nila Tinding at Marites ay kinamusta agad ni Roda ang dalawa. Sinabi ni Marites dito kay Roda na buti na lang ay nakaligtas itong si Roda dito kay Lena. Kaya naman sinabi ni Roda dito kay Marites na hindi pa siya namamatay kasi daw ay masamang damo siya. Mahirap mamatay ang masamang damo, aniya. Kaya naman mula nung umakyat si Santino sa kanilang bahay ay nakita niya itong si Tanggol na kanyang kuya. Kinonfronta agad ni Santino ang kanyang kuya Tanggol at sinabi niya dito kung bakit ngayon lamang itong si Tanggol na kanyang kuya. Kinalimutan na nga ba sila nito? Nagpaliwanag naman itong si Tanggol na alam naman ni Santino kung bakit hindi nagpupunta itong si Tanggol sa kanilang bahay. Kaya nasabi ni Santino dito kay Tanggol na kung talagang mahal ni Tanggol ang kanyang pamilya ay inalam niya ang mga sitwasyon dito at humingi naman ng paumanhin itong si Tanggol sa mga pangyayaring hindi niya alam sa kanilang bahay. Kaya naman naabutan silang dalawa ni Rigor na nag-usap at itong si Rigor naman ay nanginginig na sa galit. Sinabi ni Rigor dito kay Tanggol kung bakit siya naparito sa kanilang bahay. Kaya naman naging sagot nitong si Tanggol na kung hindi dahil kay Rigor ay hindi mapahamak itong kanyang lolo Noy. Kaya mas lalong nagalit itong si Rigor sa katotohanan ng kanyang narinig mula dito kay Tanggol. At sinabi ni Rigor dito kay Tanggol na huwag siyang magmamalinis dahil siya raw umano ang punot dulo ng lahat ng pangyayaring ito. Umeksena itong si Santino at sinabi dito sa kanyang tatay na kahit kailan talaga ay hindi marunong tumanggap ng pagkakamali itong si Rigor. Kaya naman binanatan agad ng suntok itong si Santino nitong si Rigor at ito ay natumba. At dito ay nagliliyab na ang galit nitong si Tanggol dito sa kanyang ama na si Rigor. At pagtatangkaan sana ni Tanggol na gulpihin ang kanyang ama, ngunit hindi niya ito nagawa dahil naisip niyang ama niya pa rin ito. Habang ang mga tropa ni Tanggol ay nagkikita-kita sila sa kanilang mga pamilya. Ayon pa nga kay Bulldog na gusto nilang damayan itong si Tanggol, kaso nga lang ay baka mahuli sila ni Mang Rigor kapag nakita sila doon. At ayon kay Thanos na kung kailan pinapasaya sila ni Tanggol, saka naman sila wala sa tabi nitong si Tanggol. Sinabi na ni Tanggol ang buong katotohanan kila Marsing na itong si Mukang ay wala na dahil matagal na siyang patay. Kaya naman hindi matanggap nila Marsing na wala na si Mukang at nasuntok pa itong si Tanggol ni Mang Marsing. At dito nga ay pagala-gala na naman si Olga at itong si Dindo na kanyang tao. Kaya si Tanggol ang kanyang puntirya dito. May hawak-hawak na itong si Olga na isang bomba upang pasasabugin ang buong lamay at inilagay niya ito sa ilalim ng kabaong ni Noy. Nang sa ganun ay walang makakita ni Numan. Desperada na nga itong si Olga na tapusin ang buong lahi ng mga Montenegro. Samantalang itong si Olga ay itinuloy na nga niya ang kanyang balak na iligpit ang mga Montenegro. Ngunit sa nakita natin ito na tinutukan ni Ramon itong si Olga ng baril habang siya ay nagmamaneho ng sasakyan, ay dinala nga ni Olga itong si Ramon dito sa masukal na gubat. At marahil alam na ni Ramon ang buong katotohanan na si Olga nga ang lumason dito sa kanyang papa. Kaya niya iisa-isahin ang mga Montenegro. At nalaman na rin ni Ramon na itong si David ay hindi niya tunay na anak. Kaya dahil sinet up nila David at Olga itong si Ramon upang yariin, ay nakakahalata nga itong si Ramon na nag-iba ang kanilang dinadaanan. Kaya inunahan na ni Ramon itong si David at ito ay nakatulog sa likod ng kotse. Tumakas itong si Ramon dito sa mga kamay ni Olga dahil nga hindi na nagbibiro itong si Olga na yariin itong si Ramon upang mapasa kanya ang lahat ng mga ari-arian at mga kayamanan ng mga Montenegro. Mataas na kalibre na baril na ginamit ni Olga sa kanyang pagtugis dito kay Ramon. Kaya naman itong si Ramon ay nagtago dito sa malaking puno dahil pinapaulanan na siya ng bala nitong si Olga. Kaya nga ayon kay Olga na wag nang balak pang lumaban itong si Ramon dahil nga ay nag-iisa na lamang siya. Dali-daling nilapitan ni Olga itong si Ramon habang nakapagtago. At si Ramon naman ay umikot din sa puno upang agawin ang baril nitong si Olga. Kaya naman mula nung nakita ni Olga itong si Ramon ay kanya itong pinagtangkaang barilin. Subalit hindi ito natamaan dahil nasipa agad nitong si Ramon ang baril nitong si Olga. Kaya naman silang dalawa ngayon ay harap-harapang nag-aagawan ng baril at nang ma-corner nga ni Ramon ang balikat nitong si Olga, binuhat siya nitong si Ramon at inihagi siya hanggang sa hindi na siya makagalaw. Kumuha agad itong si Ramon ng kanyang kutsilyo at kanyang itinotok dito sa leeg ni Olga. At sinabi niya dito kay Olga na ang malaking pagkakamali nitong si Olga ay hindi niya tinapos itong si Ramon noon pa. Kaya si Ramon naman daw ang tatapos dito sa kanya. At dahil magpapatayan rin lang naman sila, ay naibunyag ni Olga dito kay Ramon na siya ang pumaslang dito sa asawa ni Ramon na walang iba kundi itong si Mukang. Sinabi ng harap-harapan ni Olga dito kay Ramon na hindi man niya natapos itong si Ramon ay nauna na ang kanyang asawa na si Mukang. Kaya naman dahil sa narinig nitong si Ramon mula kay Olga, ay naitanong niya dito kay Olga kung ano ang kanyang ibig sabihin. Ipinagmalaki ni Olga na siya ang tumapos kay Monique at tinoldo ka. Yan ang dapat nating abangan dito sa FPJ's Batang Quiapo.
Please like and subscribe our channel. Maraming salamat po.